podcast ng mensaheng kaligtasan. Muli tayo ay magbabasa ng mga sinanggit ng ating mahal na Panginoon. At ang ating babasahin ay patuloy na kasunod na aklat ng Lucas 19. At po ang istorya, muli natin papailang lang na magbabasa ang magandang balita, Biblia. Mga istorya at salita ng ating mahal na Panginoong Kristo Jesus. Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong kalabing siyang nakabanata. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at mayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit dahil sa siya'y pandak at sa dami ng tao, hindi niya ito makita. Kaya't patakbo siyang nagpauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan? Sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. at sinabi sa kanya ni Jesus, Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus sa mga taong naroon at nakikinig. Isinalaysay niya sa kanila ang isa pang talinhaga sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay magsisimula na ang paghahari ng Diyos. Sinabi niya, May isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang gawing hari, at pagkatapos, siya ay babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tig-1 gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, Ipangalakal ninyo yan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit, galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan. Kaya't nagsubo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, Ayaw naming maghari sa amin ang taong yon. Gayunpaman, ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at magsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanyang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang 1 gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo. Pamamahalain kita sa 10 lungsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, Mamamahala ka sa 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, Masamang alipin, sa salita mong yan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ng aking salapi? Sana pagbabalik ko'y may tinubo yan.
At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi. Sabi nila, sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, nagpatuloy si Jesus papuntang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage at Betania, sa bundok ng mga Olibo, pinaunan niya ang 2 sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, Pumunta kayo sa susunod na nayon at matatagpuan ninyo roon ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa yun nasasakyan ni Luman. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo yung kinakalagan, sabihin ninyong kailangan nyo ng Panginoon. lumakad niya ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno, ayon sa sinabi ni Jesus. Habang kinakalagan nila ang hayop, tinanong sila ng mga may-ari, Bakit ninyo kinakalagan yan? kailangan po ito ng Panginoon. Tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno, at matapos isabing sa likod nito ang kanilang mga balaman, siya'y pinasakay nila. Habang siya'y nakasakay sa asno at naglalakbay papuntang lungsod, inilalatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga Olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang pangyayari kanilang nasaksihan. Sinabi nila, Purihin ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon! Kapayapaan sa langit! Papuri sa kataas-taasan! sinabi naman sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan. Guro, Sabay na ninyo ang inyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Bluetooth mode. Audio input. Salamat sa pagkakabasa. At ating bibigyan ito ng mga review, ng mga sinabing istorya na sinabi ng ating mahal na Panginoon. At kung ating susubaybayan at titignan ang mga istorya ng Panginoon na mula ayat na hindi nabasa, ay mapapansin natin na ang mga istoryang ito ay laging may mga lugar. May mga lugar at panahon na nagpapatunay
at nai-record na sinaksihan ng maraming tao na ito ay nangyari sa isang pampublikong lugar na pinapatotohanan ng maraming saksi. Katulad dito, sinasabi dito, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Sabi. So makikita natin, si Jesus naglakad ang ating Panginoon. Pumasok sa lugar na tinatawag ng Jericho. Kaya ako binibigyan ng pansin itong bagay na ito. Kasi sa ngayon, napakaraming relihiyon bukod sa Kristyanismo na pinapakalandakan nila kanilang relihiyon. Subalit, wala namang silang ipinapakitang pruweba at mga manuscript, mga tinatawag na ancient mga scroll, mga artifacts. Pero kung ipagtanggol nila ang kanilang relihiyon, hanggang papapatayin ka pa nila, hanggang papatay pa sila. Pero wala naman silang pinapakitang katunayan na mga manuscript, kundi isinulat lamang ng mga tao na mahabang pagitan ng panahon. 400, sometimes to 900 years pa yung mga tinatawag na nagsusulat na nagsasabi ng istorya, pero wala namang pinapakitang katibayan yung mga nagsusulat ng kanilang religion. Hindi katulad nito, si Jesus kasama si Lucas, ating binabasa ang Apostol Lucas, ang saksi. Si Doktor si Lucas, isang tinatawag na kalubhasang doktor, na sumasaksi sa istorya na ito at nakisulat. Sinulat niya ay Teofilo. Kung mababasa natin sa simulang chapter ng 1, doon niya sinasabi kay Teofilo. Ngayon, kung sino man yung Teofilo, hindi malinaw kung sino yung Teofilo, kakilala niya. Kung baka kasama niya sa kanyang dalubhasang sa pagkadalubhasang doktor, o hindi malinaw. Basta i-address niya yung kanyang sulat kay Teofilo. Ngayon, nung sinulat niya ito sa timeline niya, sa buhay niya pa, buhay pa siya, hindi katulad ng mga ibang relihiyon na isinusulat na pinapaliwanag, sinasali ng tinatawag na dinibigyan ng version, yung kanilang storya, 400 years ago, patay na yung pinaka personalidad na kanilang binibigyan ng simpatiya. So malaking religion yung aking binabanggit na involved sa ganyang mga istorya. Marami mga Buddhist, mga iba pang religion na katulad ng mga sa India, maraming religion. Yan. So, kaya napakaganda ng Biblia kasi may talaan buhay, may panahon, may lugar na maliwanag na ito
ito ay istoryang nangyari kaya hindi pwede itanggi. Kasi may mga artifacts. So bakit hindi mo paniniwalaan ang isang tinatawag na ancient manuscript na isinulat upang hatulan tayo? Tayo ang sinusulat ito dahil para iligtas tayo. Ating itutuloy ang pagbasa. So, salamat sa pagkakabasa. Ang pangunahing karakter ay si Sakeo. Sino Sakeo? Sinasabi dito na siya ay isang maniningil ng buwis, isang makasalanan. Pero, isang napakayamang tao. Noong nakaraan, pinag-aralan natin yung mayaman na nalungkot dahil sinasabi ng Panginoon na napaka-imposible sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa raw ang kamelyo na lulusot sa karayo. Imagine. Kaya nagtaka yung mga nakikinig, sino maliligtas? Parang imposible yan. Ngayon sumagot ang Panginoon, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Yun ang sabi ng Panginoon. So dito makikita natin, ito yung pinaka sa istorya, ito yung pinaka magiging isang pattern kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Na isang si Sakeo ay isang makasalanan, isang maniningil ng buwis, at sinasabi, at tumod ng yaman. Kaya dito, nakita dito ng lahat, ng bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan. At itutuloy natin. Lahat ng mga ito ay nagtuloy ka. Itutuloy siya sa isang makasalanan sa isang. Ikaw ito. At sinabi niya ko. Ikaw sinabi niya sa mga dumaan at aking mga kaibanan. At kung ako'y nalalayan sa iwan, apat umayos ang ako'y dumasa. At sinabi niya ito. Ang pagkakasal ng ibang ilayon, ang pagkakasal kapag para hindi Abraham sa Abraham. At ang pagkakasal ay ito. So, dito, sinabi pinagtanggol ng Panginoon na si Sakeo. Sapagkat si Sakeo ay tinanggap si Kristo, ang Kristo na may galak, puso. At karaka-raka ang kanyang tinatawag niya pagka-sakim. Dahil sa galak, tinanggap niya. Sinabi niya, babalik niya ang kanyang mga nadaya ng ilang doble. Ang mga daya niya, babalikan niya ng ilang doble. 4 na ibayo, sabi, isa sa uli ko, kung sino man ang nadaya niya. So, mababakrap. So, hindi niya pinahalagahan. Mahirap magsalita, madali basahin to, pero baka ito dumating sa atin, hindi natin kakayanin. So, ang sabi, ito raw si Sakeo ay dumating ang sasangbahayan ito sapagkat anak din ni Abraham ang tao ito. Ito ang ating bibigyan ng breakdown. Anak din ni Abraham ang tao ito. Bago natin ito bigyan ng breakdown, pupunta muna na tayo sa mga taong sa propesiya, sa Revelation, sa pahayag, yung huling aklat ng Biblia na isinulat ng kapatid ni Jesus Christ, na anak ni Mary.
na pangalan ay Apostol Juan. John the Beloved sa Ingles. Eto, makikita natin dito sa pahayag. Ang sabi dito ganito. So nakita niya raw ang mga tao na hindi kayang bilangin ni numan. Ito yung mga tao to na sa pangitain niya, kumbaga sa nag-advance na siya. Hindi ito sa panahon ngayon, hindi ito sa panahon niya, kundi sa panahon ng hinaharap. At hindi lang hinaharap, hindi kahit sa ating kapanahunan, hindi ito sa panahon na ito. Ito ay panahon na kung saan ang mga mananampalataya ay naligtas na, nahaharap na sa ating Panginoong Kristo Jesus sa trono. Sinabi dito na sila ay nakatayo at nakaharap sa trono. So sa halaman sa pagkakabasa. So ito, hinaharap to. Hindi lang ngayon to. Ito yung darating na mangyayari na ang mga maliligtas, ang mga nananampalataya sa Kristo ay haharap na sa trono. Ibig sabihin, hindi na to laman, spiritual na to. Kung ano man sila, binigyan sila ng bagong katawan, iyan na to. Hindi to ngayon. Kung isa ka man dito, sino sa atin, tayo, pagpanaw natin, haharap na tayo ang sinasabi dito. So, napakarami. So, isa lang yung si Zacchaeus, yung binasa kanina, na mga anak ni Abraham. So, kung titignan mo ang istorya, kung babalikan natin ang istorya, ang anak ni Abraham ay iisa lang kasi nga matanda na nagkaanak si Sarah, yung kanyang asawa na si Sarah, matanda na nagkaanak. 90 years old na. Sa panahon ngayon, imposible na yun. Kaya, miracle na lang ng Diyos. Si Abraham, noong panahon na yun, ay 100 plus na years. Si Sarah naman, 90 years na. Kaya hindi na sila umaasang magkakaanak. Pero dahil may pangako sa kanya ang Diyos, na magkakaanak siya ng kasing dami ng buhangin sa dagat. Ngayon, iniisip ni Abraham, parang, kaya ngayon, ito si Sarah ay nakialam sa plano ng Diyos. Matanda na ako, paano pa ako magkakaanak? Buti pa, pasipingin ko na lang si Abraham dito sa kakatulong ko na si Hagar. Nakialam yung babae, yung asawa ni Abraham, pinasipin niya yung katulong niya, na si Sarah, na si Hagar. Ngayon, nag-aanak yung katulong, ang pangalan Ismael. Yung Ismael, yun ang lahi ng mga Arabs. Si Ismael. Yun ang istorya noon. Kaya ngayon, dahil tumaas ang ulo nito si Hagar, dahil siya may anak, si Sarah, matanda na, wala pa rin anak, pinalayas niya si Hagar sa disyerto. Nung mamamatay na sila sa uhaw, dumating ang anghel, binigyan sila ng bukal, ng tubig. Kaya nagbuhat. At sinabi rin na si Ismael ay magiging lahi ng kasing dami ng buhangin sa dagat. Si Ismael, yung mga Arabs. So ngayon, yun ang istorya sa Old Testament. Ngayon, paano ngayon yung pangako kay Abraham? Kasi siya ang pinangakuan talaga ng magkakaroon siya ng offspring o yung mga lahi, saling lahi, na kasing
dami ng buhangin sa dagat. Yan. Yung pangako ng Diyos na yun, natupad yun sa Revelation, yung binabasa natin kanina. At nakita niya na lahat, makarami nakatayo. Lahat yun, mga offspring ni Abraham. Sino-sino yun? Ang bawat mananalig sa Kristo ay magiging offspring ni Abraham. Sapagkat yun nga, magiging attached tayo sa kanyang tinatawag na pagkatawan. Magiging anak tayo ni Abraham. Pero spiritual na usapan, hindi physical. Kaya yung mga nakatayo yun sa binabasa natin sa Revelation kanina, yun ang bawat mananampalataya sa Kristo. Mananampalataya kay Kristo. Na tinutungkol na magiging anak ni Abraham. So, sino man naniniwala sa Kristo sa ating kapanahunan ngayon? Alam niyo ba na kayo ay anak ni Abraham? Yun ang sinasabi sa Biblia. Sa Galatia 4:21. Ating babasahin. Kaya ang sino ang kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay itinuturing na espiritual na anak ni Abraham. Yun ang sinasabi sa talata ng Galatia, sa kapitulo ng Galatia. Na tumatanggap ng pangako at pagpapala gaya ni Abraham. Ano ba yung pangako ng Diyos kay Abraham? Kung ating babasahin sa Genesis 22:17, ito ang sinasabi. Pagpapalain kita at para lamihin ko ang iyong lahi ng gaya ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Pagpapalain ang iyong binhi sa mga lungsod ng kanilang mga kaaway at sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa lupa dahil sinusunod mo ako. Yun. So, yung palang mga nakita natin sa Apokalipsis o Pahayag 7:19, ito yung mga anak ni Abraham na naniniwala sa Kristo, na tumatanggap kay Kristo at nananampalataya ay itinuturing na spiritual na anak ni Abraham. So, kung ikaw ngayon ay mananampalataya ng Kristo, ikaw ay anak. Actually, hindi lang anak anak pa ng Diyos yan ang mga nananampalataya kay Kristo. Hindi lang anak ni Abraham, kundi anak pa ng Diyos. Bakit nangyari yun? Ikaw ay anak ng Diyos. Dahil sa ating pagtinatawag at pagtanggap at pagyakap sa Kristo, tayo ay nagkakaroon ng affiliation, pagsanin na nagkakaroon tayo. Kung baga sa sinasabi, yung puno daw, na isang puno, tayo ay mga ligaw na halaman o mga ligaw na mga sabihin natin tribo, mga wild na damo o anumang bagay. So, kung tayo rin tinuturo sa ganon, na tayo ay ginagrafting. Alam niyo ba yung technology ng grafting? Yung halimbawa yung isang puno, kakamitan ng isang bagay na puno, di naman halimbawa mangga, nakabit ko, magiging lalaki yung parang gano'n, nagagraf tayo doon sa katawan ng Kristo. Ngayon, tayo ay tinuturing ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating mahal na Kristo. So yun ang ating sa istorya ni Zacchaeus na sinabi ng Panginoon na siya man, si Zacchaeus man ay pagkamat kasalanan
ay lumapit at naniwala sa Panginoon na may dala. At nakita niyo naman, actual, nagsisi. Hindi niya lang itinalik na isang beses yung kanyang nagawa ng kung ano naman yung sinabi niya. Nagawa ito, nautana ko, nagdaya ko, babalik ko ng 4 na bahagi. Sobra-sobra. So, nakita niyo yung reaksyon ng kanyang puso. Na hindi ko alam kung kaya natin gawin yan. Magbasa, madaling basahin yan. So, yun ang ating bigyan ng pansin. At dadako tayo sa iba. Kasi itong bukas, walang pinag-usapan dito na magaganda. Katulad ito. Ngayon, meron namang pinag-usapan dito na parabol o parabol ang sabi. Halinahala na tungkol sa mga minas o mga mahalagang bagay katulad ng gold o pera. Salamat sa pagkakabasa. Ito yung may nagbigay ng talento ang Panginoon sa mga kaibig sa pagtalinahaga na may pinatutungkulan. At ang pinatutungkulan nito, mismo yung mga kausap niya. Sino ba ang kausap niya? Uli, ang kausap niya ang Pariseo at Saduseo. Bago natin ito i-apply sa ating mga sarili, tayong mga bumabasa, nangangaral, gawain mo na natin ang istorya. Huwag kang agad kung tayo tatalim agad sa konklusyon na ikaw ito. Dito muna tayo sa istorya para huwag tayo masyadong magaw. So ngayon, mga Pariseo ang pinatutungkulan na binigyan ng mga mina, kasi sila ang alipin eh. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, hindi na tayo tinuturing na alipin. Ano ang turing sa atin? Anak nga tayo ng Diyos, hindi na tayo alipin. Ngayon, dahil anak tayo ng Diyos, dapat lang na tayo ay magbigay ng tinatawag na anak tayo ng Diyos, pero ang Kristo ang ating Panginoon. Ganun yan. At ang Panginoon natin, siya ang nag-uutos sa atin na magpatuloy sa kabanalan. Na pinapakita niya ang kanyang influensya, ehemplo kung paano siya nabuhay sa mundo. So ngayon, itong mga kausap ng Kristo dito, yung mga alipin ng Diyos, yung mga Levita, mga Pariseo, mga Escribas, Saduseo, yun ang mga kausap niya. Ngayon, sinabi na sila ay binigyan ng mga talento at binigyan. Ngayon, sa huling-huli, yung isa, yung binigay, tinago. Ang sabi, kung ating sa shortcut, binigyan ng 5, 2, yung isa tinago. At sinabi niya pa, tinago ko, hindi ko ginamit. Kasi nga, natatakot siya na, nag-aalala siya na kaya siya ng Lord kasi mahigpit niya ang Panginoon na to at siya ay makondem. So, sa halip na matuwa, itong Panginoon na to, hindi natuwa, hindi nagalit, kasi bakit na tinago? Sa halip na tutubo, hindi tumubo, galit ng Panginoon. At itong ehemplo ko, sinabi rin ito sa Mateo. Talento naman ang pinaka-example doon. Hindi mina. O dito naman mina sa diabo. Pero parehas din ang kahulugan. Yung talento, tsaka mina. Parehas din sa istorya. Hindi ginamit ng na tinatawag na alipin. So, yung nasa sa kanya na 10, yung binigay sa kanya, kinuha pa ng at ibinigay dun sa meron. Yun. At sinasabi
sinasabi ng Panginoon na yung meron ay, sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Yan. Kasi nga, itong mga Levita na to, mga hinirang para maglilingkod sa ano, hindi na naglilingkod na mabuti. Siyempre, anong gagawin natin sa kanila? Hindi na sila bibigyan ng yung tinatawag. Kaya hindi nila naiintindihan ang pinapangaral ng Kristo eh. Kasi nga nalilingin sa kanilang pananaw. Kaya hindi nila naiintindihan. Kaya yung kung ano man yung mga naiintindihan nila, yung mga iba na nagkaroon, naiintindihan nila yung tinuturo ng Panginoon. Dahil sila ay nagsisilbi ng mabuti sa templo, eh lalo nilang nakukunawaan kung ano yung sinasabi ng Kristo. Kung ano yung mga example ng Kristo, kung ano yung tinuturo ng mga Kristo, at mga pangitahin ng Kristo sinasabi sa kanila. At nabubuksan ang kanilang isip sa mga mangyayari at naniniwala sila. Yung mga itong mga scribas, mga Levitas, na walang kasi binala nga nila yan, hindi naman yan pinaghirapan nila yung posisyon nila yan. Kung baga sa salin-salin at lahi, wala pa ng panahon ni Moises. Parang kung panang Egyptians, yung lumabas sila sa Egyptian, hinirang na yung Levita na yan. Ilang lahing saling-lahi na. Ilang thousands years na nilang hinahawakan yung posisyon na yun. Sila ang laging nandiyan dyan sa templo. Parang maka-Diyos, pero wala sa puso nila ang Diyos. Parang ano na lang nila, parang buhay na lang nila kasi nga sila ang nagmana. Nung tinatawag na trabaho, mga pagpapala na tinatawag na yung mga 10% ng buong lugar, eh sila ang tinatawag na kikinabang. Na walang kapalit, sila lang, pag nag-anak nila, iba naman ang susunod. Ganun itong mga Levita na to, na naglilingkod sa templo. At tuwing magkakaroon ng mga festival, mga pangunahing mga selebrasyon na tinatalaga ng Diyos, katulad ng piyesta ng pagbagayway, piyesta ng mga walang limatura, piyesta ng... Katulad itong piyesta na nangyari nung nakaraan na biglang sinulog ng mga Palestine, ng mga Hamas yung meron silang nagsasaya sila. Hindi ko lang naihanda, pero isa yun sa mga piyesta nila. Piyesta ng wala sa ako, hindi ko na basta mga piyesta, nandun sila sa templo, nakasunod sila ng mga napakaganda ng mga damit na talagang pinagpupulayan sila bawat dadaan. Kasi nga, sila ang mga nakilang ng Diyos, yung pinili ng Diyos. Kaya talagang bawat dadaan, luluho sa kanila ngayon. Ganun ito muna ito. Dahil pa rito, parang mga congressman to. Congressman, puro ginawa sa land control, na out of control, sabi. So, ganyan yung itong mga presero to, mga Levita to mga lahi ng Levita. So, ganyan yung istorya nito. Kaya pinapatamaan ni Jesus Christ. Yung mga mina, dahil nga sila naglingkod na maayos, yung salita ng Diyos, yung tumutumuhan sa kanila, yung tumitimo sa kanila. At nakikita nila yung sinasabi ng Panginoon na pag-aari. Siyempre, sino pa pag napatuloy sa kanila yun, anong mangyari? Pag nagpatuloy sila ng Panginoon, sila sa paglilingkod sa Diyos, from Old Testament, they will be right away na mapapasama sa New Testament, magiging sila tinatawag na selected na mga bishop, mga deacon. Sila na naman ang papatuloy. Pero yung wala, hindi nga naniniwala, hindi mapapasama doon. Kasi nga, tinatawag na patuloy silang pagpapalain, patuloy silang
bibigyan ng Lord, mga vision, mga ganon spiritual things to eh. Hindi lang naman ito tungkol sa ano eh, sa ginto. Sa tulad tayo ngayon, mga naglilingkod sa Diyos, maraming sa kalsada, wala sa ating ano, sa mga churches. Ano ba yung hinaano natin? Spiritual things. Pero hindi mo rin pabayaan yung sarili mo. Kailangan magtrabaho ka rin. Sapagkat si Pablo man, nung siya ay naglilingkod sa Diyos, bilang apostol, eh, meron siyang profesyon. Siya ay tent maker. Ang tent maker ay isang napaka-ng bagay. Kumbaga sa panahon ngayon, napaka-high-tech na bagay. Yung tent maker. Parang yan ang tinatawag na parang building. Gumagawa ka ng building. Isang magandang, parang isang gusali na mahalaga. Sa panahon ni Pablo, siya ay isang tent maker. Ibig sabihin high-tech. Kasi yung tela ng tent, ibang klase yan, napakakapal niya na parang fiber. Kaya ko alam yan kasi kung titignan nyo sa Google, doon sa may cornice ng Abu Dhabi, yung 4 na landmark yan, eh, ako yung pinaka-supervisor na gumawa nun. 8, meron akong 8 tao na mga Indiano. Mayroon akong kasamang 2 puti. Yun ang pinaka-parang director ng mga trabaho. Pero ako yung pinaka-parang foreigners. Ako yung nagtayo doon ng tent na parang kung titignan mo ay parang saking bola na napakalaki. At maraming design, architectural tent na tinayo ko doon nung nandun pa ako sa Abu Dhabi. Kaya na-imagine ko yung trabaho ni Paul na napaka-high-tech. So, gano'n na lang aking masasabi na itong storyang to, yung parang diversion, magasanang isasalin yung tinatawag na paglilingkod sa Diyos. From glory to glory, magasanang from glory ng law to glory ng grace. Hindi sila mawawala. At kung ayaw tumanggap, anong sabi ng Panginoon? Yung mga ayaw tumanggap sa akin, anong sabi niya? Eh, at sa harapan ko, papatayin sila. Yung sabi dito, kung ating mabasahan ng story. Yeah. So, minsan kasi, sa atin, tinadirect na magbasa natin, akala natin tayo na kagad yung mga bumabasa ng Biblia. Pero tingnan natin muna kung ano yung usapan. May kausap si Jesus Christ dito, may pinapatamaan siya. Actually, tayo mga Pilipino, hindi tayo kasama sa usapan tayo dito. Grasya na, huling-huli na tayo tinawag. Nung si Pablo tinawag na maglingkod, maging apostol. Tsaka lang binigyan, tsaka lang na nawaan ng mga apostol na ang mga hintil. O tayo mga Pilipino, mga Chinese, Amerikano. Tayo tawag sa atin hintil, wala tayong tipan. Ang tipan na kay Abraham lamang. Nagpatuloy ang tipan sa mga hintil dahil kay Pablo, pinangaral ni Pablo. Na ang mga hintil pala ay magkakaroon din naman ng pag-asa sa kanilang buhay. Yung yung grasya na si Jesus Christ, tayo isinama doon sa tinatawag na kaligtasan. Yun ang tinatawag ng Ebanghelyo na to. Kaya tayong mga Pilipino, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Dapat talaga tayo nagkakandarapan na sumunod sa Panginoon. Dahil sinasabi dito na kung ayaw sumunod sa Kanya, sa harapan niya, papatayin daw tayo. Yun ang ginagawa sa talinawan. Abay, kahit anong oras, pwede gawin ng Diyos sa atin yan, pero binibigyan tayo ng mahabang panahon. Salamat sa Diyos, ako ay pwede nakaunawa at naintindihan ko. Hindi ko na pwede itago ang mga naunawa. Binigyan ako ng kaunawaan na aking pinapaliwanag. Yun, yung mga bagay na ito. Kaya sabi kasi nga dito, yung mga wala, hindi pupunin pa at
Yung tungkol naman sa mga ayaw, ito ang sinasabi. So yung story na yun, na si Jesus ay sumakay sa asno. Siya ay inutusan niya yung mga elegant niya na sumakay siya sa kunin na isang asno. So makikita natin dito, bagamat hindi nila kilala, may isang elemento na pwedeng tumulong, pwedeng makialam sa tinatawag na ministeryo ng Kristo. Meron maaaring kinakausap ka ng anghel, isang tao kinakausap ng anghel, na may pupunta dito, kailangan ng asno mo. May sasabihin siya ng anghel sa panaginip, halimbawa. Kaya kahit na hindi kinausap ng Kristo yun, pagdating ng Kristo, nakita niya yung panaginip niya. Kaya po, bibigay niya. So sa madaling sabi, tayo nga sa ating panahon na to, baka kinakausap ka na ng Panginoon. Kaso, hindi mo lang alam. Hindi ka praktisado. Wala kang kaibigan na kinakausap ka na pala. Kasi nangyari sa akin yan, pandaming beses na hindi mo alam. Kasi kala mo ano lang, kala mo isip mo lang. Sa panaginip mo, kala mo walang dahilan. So, pag-ingat tayo dyan, isa tinatawag tayo ng Diyos sa ganyan. May inuutos sa atin ng isang task, o isang gawain na pinapagawa sa atin. First step, at pag nagawa mo yun, mag-o-open sa iyo ang masusunod pang mga bagay na blessing na yan, tungkol sa magiging part ka ng pag-aari ng Diyos. So, tuloy tayo dito sa kanyang pagsakay at pagpasok sa Jerusalem. Ito, nakita natin sa Jerusalem siya papasok. So dito sinasabi, may sinabi ang Panginoon, wawasakin ka nila at lilikurin nung siya ay papasok sa Jerusalem. Sinabi niya, kung nalalaman mo lang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulog sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito ilingin sa iyo ng Panginoon. Sabi niya sa Jerusalem. Ang Jerusalem ang sinasabihan niya nito. At sinabi niya rin, darating ng araw ang mga kampo ay magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Paliliputan ka nila at gigibitin ka, tabing ka nila. Yun ang sabi niya, yun ang propesiya niya. Wawasakin ka nila at lilipulin ang lahat ng tao na sasakupan mo. Wala silang iiwan ng kapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Yun ang sinabi niya. Sinabi niya yun na tumatangis. Ito ang sabi. Nang malapit na siya sa Jerusalem, ay natanaw na niya ang lungsod. Ito'y kanyang tinangisan. Yun, bago nga siya sinabi yung mga bagay ng propesiya, tumangis muna. Makikita mo dito na ang Kristo tumatangis. Kaya ito, pinagtatalo-talunan to. Kaya nga lang, kung sino man ang gustong maunawan to, kung bakit tumatangis, tao lang ang Kristo. Tao lang, hindi naman Diyos ang Kristo. Kaya
Kita mo ay tumatapos pa. Yan, malaking usapan to, pero hindi ito ang ating pinag-uusapan ngayon. Ang pinag-uusapan natin, yung propesiya na si Kristo ay nagpahayag ng mga propesiya tungkol sa Jerusalem. Noong panahon na to, buo pa ang temple. Yan. Pagdating ng 70 after death, yung pagkatapos na umakyat ng Kristo sa langit, 70 years pagkatapos doon, ang Romans inatake sa panahon ni Titus. Sinig niya ang Jerusalem. Kasi ang Jerusalem nag-rebel. Sinig niya yung kinulpog niya at dinurog nila yung second temple, yung templo. Sinulog nila, winasak nila. At yung mga artifacts doon, tulad ng mga menorah, yung mga basta mga ginto doon, mga ginagamit sa pagsisiyan ng templo, kinuha lahat ng mga Romans yun, dinala dito sa tinatawag na emperor, yung Caesar. Yun ay panahon na 70 years pagkatapos umakyat ni Jesus Christ, mabuhay muli at umakyat sa langit. Ngayon, pagkatapos noon, mahabang panahon na naman na patuloy na mamuhay ang mga Hudyo. Mga Hudyo to, ang istorya, hindi mula tayo dito. Ang istorya niya. Yung mga, meron naman dito sila sabi sa istorya, ayaw dito sa history, yung mga conquest, mga siling-puling sa pamamagitan ng mga Rashidun Caliphate. Yung Caliphate naman ang nagsig sa Jerusalem. Sa panahon ng 636, pagkatapos mabuhay ni Jesus Christ at umakyat sa langit, after ng 636, kinongkest naman ang mga Muslim yung Jerusalem. Kaya nga, yung pinaka inibahan ni Titus na temple, pinahiyuan ngayon ng mga Muslim na yung Al-Aqsa. Nandun niyo, makikita yung Al-Aqsa. So tayo mga Kristiyano, hindi naman tayo, may mga Kristiyano kasi nagtuturo na parang binibigyan masyadong halaga ang Jerusalem. Ako hindi ako sang-ayon doon. Sapagkat ang Kristo ngayon, buong mundo ang hawak, hindi na lang yung Jerusalem. Kasi nga, ang mananampalataya ay nasa buong mundo na, hindi na lang nasa Jerusalem. Sino yun? Tayo nga na mga tinatawag na tumanggap ng habag. Tayong mga nagkaroon ng part na sa katawan ng Kristo na involved o tinatawag na grafted sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan. Na tayo ngayon ay pinaninirahan at pinangungunahan ng banal na Espiritu ng Diyos. So wala dito sa topic na to, kaya nagdadaanan natin. Yan ngayon ang pinagay. Yan ngayon ang nararamdaman natin. So hindi ito natin yung usapan. Dahil wala dito sa mga teksto. Ngayon, mula noon, 636, hindi ko malaman kung paano nasip ito ng mga Caliphate na 600. Kasi nung 600 years na to, sinasabi ng iba na si Mahmud, tinatawag nilang Muhammad, yung recipient na Muhammad, sa panahon na to, 636 parang na isinilang. Pero dito, Rashidun Caliphate ang mga nakasulat dito. So, mga Crusaders, pero nabawi rin ito ng mga Crusaders na galing dyan sa Europe. Tapos, nabawi ng 1099 after Christ. Nabawi rin nila at nabawi ulit. So, napakaraming gulo yun na nangyari. Nagbawi
papawihan sa Jerusalem kasi banal na lungsod daw. Ako mismo, maniniwala ako sa Diyos. Pero hindi ko sinasabi banal na lungsod yan. Ang banal tayo mga tao, tayo mga susunod sa Kristo, tayo ang tinatawag ng magbanal. Hindi lungsod, walang banal na lungsod. Ngayon, tignan nyo ngayon mismo sa panahon ng Jerusalem at karatig. Ang dami na, wala nang tigil ang gera. Wala nang tigil ang patayan. Ay, banal-banal lungsod yan. Kaya ayaw ko magkasalita ng pero nakikita naman na walang banal na lungsod ngayon. Sapagkat ang Kristo nasa langit, ang pinaka-high priest, wala na sa Jerusalem. Pinag-uusapan natin dati pa na mga priest, kumbaga sa tinanggal na, tapos na ang kanilang paglilingkod. Kaya nandito naman sa pinag-uusapan natin, yung talento, inaano sila, at tinatawag na binibigyan sila para mabuksan ang isipan nila, magpatuloy sila sa paglilingkod, no? Sa pamamagitan ng grace, para magitan ng paniniwala na sa Kristo. Kaya ang problema, wala silang Diyos sa puso kahit na nandulog pa sila para sila yung mga hari na-appoint sa bukluhan ng mga sa templo. Yung templo na ginawa niya ng Diyos. So, yun nga, at sa susunod pa ay palalayasin talaga sila ni Jesus Christ yan. Kasi yun nga, nagiging parang ginagawa nilang kalakalan. So, kung ay tutuloy dito sa verse chapter 19 ng versicle 45. So, nakita natin dito, nung dumating si Jesus Christ, ang Kristo, dumating sa Jerusalem, pumasok siya sa templo. Pumasok siya doon sa templo, sa lugar ng templo kasi nakabakod yan. So, nandoon, maraming nangangalakal. Ginawa nilang yung templo sa halip ng lugar ng mga lugar na kung saan nakatira yung nagpapahinga o nagkakaroon ng tinatawag ng pagdiriwang at nagkakaroon ng kasayahan. Itong mga priest, ginawa nilang talipapa. Ginawa nila mga tindahan. Kaya, ang ginawa ni Jesus Christ, pinagtapo yan. Anong ibig sabihin pinagtapo yan? Ay, pisikalan to, pisikal. Itinaob niya yung mga lamesa o kung ano mga merong mga mga gamit sa ginagawang kalakalan. Mga nagtitinda raw. So, kung dahil ito, yung mga panahon na to, kung sino-sino mga tao nandito, hindi lang tutungkol sa maraming tao nandito. Ang mga foreigner dito ay magbandahin. At kung titignan mo kung sino-sino yung mga ibang lahi, marami yan. Sinasabi yan sa Acts, kung sino-sino yung mga lahi ng tao na pumupunta sa Jerusalem noong panahon na yun para pista ng Passover o yung pista ng walang limadura na sinatawag nilang pista. Yung pista na yun panahon pa ng sa Egypt yun. Napakatagal na nung ilang century na yung pista nila yun bago dumating si Jesus Christ. At mula pa noon, bago ngayon, 2 century na mahigit. So ilang libong taon na yun. Ilan na yung piyesta na yun. Bakit? Saan nagsimula yun? Kung alam niyo yung 10 Commandments, yung story mo, nung ang Israeli nakalabas sa Egyptian, dahil inutusan sila ng mga banal maghapunan, yung Passover na yun, sa gabi, gawa sila tinapay. So sa pagmamadali nila magawa ng tinapay, hindi na nila gawin ng libadura para makain nila ng kinagabihan.
Yun yung tinatawag na Passover. Yung gabi na yun, kumakain sila ng tinapay na walang levadura. At inutos ko sa kanila na sinadya naman na walang levadura. Wala talaga ng levadura. So sabi ng Kristo, siya mismo nagsabi, at ginawa ninyo ang aking bahay ay bahay na dalamingan. So bawat ginawa ninyo bahay na mga magnanakaw. Parang naging magnanakaw yung mga nagtitipid. Paano nangyari? Yun nga, kasi nga maraming tao na na-able doon. Siyempre, may mga different vendors, may mga legal dyan, meron mga kawalan dyan. Meron yung mga nagtitigil kasi dyan, yung mga kolektor dyan. Siyempre, sino yun? Yung mga paseyo, sila nagbibigay ng tinatawag na may kapangyarihan para makaroon ka ng lamesa dyan. Parang mayor style, parang mayor. Parang sila mga mayor dyan. So, ibig sabihin, dahil kung sino-sino mga foreigner at saka yung mga local na tinatawag na Jew, mga Hudyo ang pumupunta dyan, punong-puno ng palibot dyan ng mga lamesa ng mga nagtitinda. At sinasabi rin naman, meron pang mamamalin ng mga klase-klase ng pera. Bakit? Dahil nga kung sino-sino ang pumunta dyan, kung palibot lang, nakakati sa Roma, sa Cyrene, sa Turkey, sa Italy, sa Rome, kung saan-saan galing ang mga foreigner na ang mga Hudyo mismo kasi nagkalat na sila eh. At bumabalik sila dyan tuwing Passover dahil sila nagsiselebrate. Parang broto dati, pag-unang broto, masarap sa dami, nagtitinda. Siyempre, ang dami rin mga mandurukot at mga magnanakaw. So, ganun ang istorya. Mawagasan yung mga foreigner dyan sa Acts chapter 2, verse 6. So, kaya nagalit si Jesus Christ na ang aking bahay, sabi niya. Ang aking bahay, sabi niya, ay tatawagin bahay ng kalangitan. Ngunit ginawa ninyong sinabi niya mismo, nasusulat ang aking bahay. So yung templo na yun, bahay ni Jesus Christ. Bagamat si Jesus Christ walang bahay, yung templo na yun sa panahon na yun, si Jesus Christ ang may-ari. Kapag nasusulat ang aking bahay ay tatawagin bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong yungin ng mga magnanakaw. Kaya si Jesus Christ mismo nagsabi. So makikita natin, bagamat si Jesus Christ tuwing gabi, pagkatapos magturo, pumupunta sa bundok ng Olivo, doon nagpapalipas ng gabi, nananalangin. Pero ang bahay niya, akupado ng mga Pariseyo at mga Saduseyo ng alipin niya na hindi siya nakikilala. Sa masama ang sitwasyon ni Jesus Christ. Pero hindi niya kasi ang pagpunta niya sa lupa upang tayo ay bigyan ng kaligtasan. Hindi para hapulan ka agad sila. Hindi ganoon kasi ang akala nila ang pagdating ni Jesus Christ, itatayo na agad ang karya ng Diyos. Wala na hanggang ngayon. Ang paghahari ng Diyos ay nagsimula na. Subalit, ito ay nasa inyo ang kalooban nito. Yun. Sa akin daw, sisimula sa ating kalooban, pinaghaharian tayo ng Diyos. So, ano yun? Kapag para na pinangako ang Panginoon, ang Espiritu ng Diyos, kailangan. Pag yung Espiritu ng Diyos, kaya nga itong templo na to, bahay niya to. Ngayon, si Jesus Christ, nasa langit na. At ang Espiritu ng Diyos, ang siyang nananahan dito sa mundo. At ang bawat nananampalataya kay Jesus Christ ay templo ng
Diyos. Yan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kung tayo ay anak ng Diyos, ibig sabihin tayo ay templo ng Diyos. Yan. Sapagat ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos sa iyo, sa atin, mananahan. Yun. Kaya niya pinahintulutang mag-iba itong templo na to, sapagkat siya mismo ang magtatayo ng templo. Sino yun? Ang templo na yun, tayo mismo yun. Ngayon, paano magiging banal ng Jerusalem samantalang ang mga templo ngayon tayo ang templo ng Diyos? Yan, mag-ingat tayo dyan, baka maging false Christ. Yan ang simula ng Antikristo. So, hanggang dito lang ang ating pag-review at pag-breakdown ng Lucas, Kapitulo